papanoorin ko ang every episode ng One Piece sa loob ng 24 hours. From episode 1 papunta sa latest na episode. At magsisimula tayo ngayon. Well, to give you a perspective kung ano ang dinidil natin dito, ang One Piece ay may 33 na arcs sa loob ng 11 na saga at currently may 1,155 na episode. Ganto pala karami to. At ngayon, magsisimula tayo sa pinakaunang saga out of 11. Okay, so nandito tayo ngayon sa simula, ang East Blue Saga. Ngayon, meron na akong konting knowledge about dito sa One Piece, pero yung mga knowledge na alam ko ay nasa surface level lang. Una dyan, kilala ko si Luffy, okay? Medyo curious lang ako bakit may monkey sa pangalan niya, hindi naman siya mukhang unggoy. Also, aware din ako kung ano yung Devil Fruit, which is doon ang galing yung powers niya, okay? And last nang alam ko, meron siyang tropa na kayang maghawak ng maraming sword, okay? Apat ata yung nakita ko sa internet, kung di ako nagkakamali. So abangan ko yan. At ngayon, sure ako marami na sa inyo ngayon ang nagtatanong kung paano ko to gagawin. Sobrang daming episode nun, okay? At mag-take yun ng literal days para matapos. At walang bathroom breaks yun. At maliban dun, wala ding tulog. Pero before ko sagutin yung tanong na yan, mag-room tour muna tayo. First things first, ang mini cinema setup natin. Meron tayo ditong projector na kung saan syempre nagpo-project nung pinapanood natin. Also, shoutout pala kay Ate Cheng. Hiniram ko to sa kanya, sabi ko gagamitin ko for school project pero pinanood ko lang ng One Piece. Sorry Ate Cheng, I love you, shoutout sa'yo. At para sa next one, syempre mahaba-habang movie marathon session to. At para hindi sumakit ang likod ko, kailangan natin ngayon ng chair. Pwede na ngayon tayo manood, guys. Rico. And for sure, aabutin tayo ng hanggang gabi dito. Actually, hanggang tomorrow. Kaya meron din tayong bed, okay? Prepared ako sa challenge na to, boy. Sakit nun, oh. Also, bumili na rin pala ako ng mga posters, okay? Ang dami ko mga posters na pinambibili at wala akong idea kung sino to sila maliban. Syempre kay Luffy. At ngayon, ilalagay natin ngayon ito sa wall. At ang mga ilalagay ko lang yung mga nakita ko na sa series or familiar na ako. At titignan natin by the end kung ano magiging itsura nito. Okay, so far, ang kilala ko pa lang ay si Luffy, of course. And nakilala ko na to, bagong new character unlock, Goldie Roger. Kasi ito daw yung King of the Pirates eh. Kaya, ayun, sa intro kasi siya, kaya nakilala ko. Okay, ito na yung game plan. So nakikita nyo ba tong watching method na to? Itong method ng panuno na to, it sucks, okay? Hindi to efficient at aabutin tayo ng siyam-siyam. Ngayon, bumalik tayo ng mga ilang years back from the past sa taong 2022. May nakita ko isang post sa Facebook from Gloco at ang sabi niya sa post na yon, ayun, episode 16 na ako sa One Piece. Tamang 2x playback speed lang. Takits na lang bukas sa Wano. Ngayon, wala akong idea kung anong ibig niya sabihin at saan sila magkikita at kung ano yung Wano. Pero nakikita ba yung sinasabi niya dyan? 2x playback speed. Kaya ngayon, yun yung nagbigay sa akin ng idea para sa video na to actually. Now, the idea is, papanoorin natin ang buong One Piece ng naka-time to speed. Pero even yan, hindi enough para mapanood ang One Piece sa loob ng 24 hours. Kaya, Nag-spend ako ng literal months gathering lahat ng episode ng One Piece para i-compile. siyam na episode ng One Piece ang papanoorin natin ng sabay-sabay. At kung wina-wonder nyo kung anong tunog niyan, sakto lang naman, hindi naman nakakabingi. Pero little did I know, mas magiging worse pa yan mamaya. Parang ayoko na, gusto ko na tumigil sa challenge na to, guys. Hindi ko na kaya. Gusto ko na matapos to. Hindi ko na kaya. Pero sa ngayon, maganda ang simula natin. 1 hour in sa challenge natin, guys. And still, nasa East Blue Saga pa rin tayo. At ang alam ko, paalis na tayo sa East Blue at papunta na ngayon tayo sa Grand Line. Hindi ko alam kung saan yon. Anyway, ito pala yung mga naging update natin sa poster. So as you can see, sobrang daming nadagdag. At mostly na maraming nadagdag ay yung mga side characters. Side characters ba tawag yun? Hindi ko alam. Kilala ko na rin pala yung sinasabi kong may hawak ng espada. Si Zoro pala yun, okay? And for some reason, yung ship ng Straw Hat, which is yun yung tawag sa kanila, mga Straw Hat Pirates, may pangalan din, okay? At ang pangalan niya si Going Merry. Pero yun na nga, so far, tinatry ko pa rin i-process kung ano yung mga nangyayari sa likod ko ngayon, okay? Well, hindi lang kasi ako basta nanonood lang, okay? As much as possible, sa abot ng aking mga kaya, tinatry ko po na intindihin yung pinapanood ko. And so far, feeling ko, I'm doing good naman. Kaya, let's continue watching. 2 hours in dito sa challenge natin. As you can see, may nagbabakbakan sa likod. At nandito na ngayon tayo sa Alabasta Saga, okay? Sa Grand Line. Yun pala yung Grand Line. Medyo naintindihan ko ng konti yung concept ng Grand Line. Thank you, ChatGPT. At ngayon, ito pala yung mga characters na na-unlock ko.
Ngayon for sure marami sa inyo ngayon ang nagtataka kung paano ako naka-keep up sa story ng ganito kabilis, okay? At para na ako mabibigay sa sobrang ingay na naririnig ko. Well, sabi ko nga sa inyo, ako ang nag-compile netong mga clips na to. And while kino-compile ko lahat ng mga clips na yan, nag-isip na ako kung ano yung mga strategy na gagawin ko para maintindihan ko yung story. At isa sa mga yon ay ang process of elimination. So basically, self-explanatory lang naman yun. Basically, kailangan mo lang i-eliminate yung mga sa tingin mong hindi important doon, then mag-focus ka lang sa mga important stuff. Ngayon para sa akin kasi, itong bottom line na to, itong tatlo na to, ayan yung tatlong important sa bawat episode, okay? Or sa bawat ganto na napapanood ko. Kasi ito yung first ng story at ito naman yung huli, okay? So by focusing on that, magigets ko kaagad kung ano yung flow ng story, okay? Kung ano yung sequence, basta yun, okay? Medyo complicated siya, pero nag-work siya for me. And tara, let's go ahead at i-continue na natin tong suffering na to. 3 hours in dito sa challenge natin mga kaibigan. So nag-average tayo ng 1 hour per saga. Sobrang bilis siya na start, pero dito pa lang nagsisimula ang suffering natin. Kasi moving forward, pahaba na ng pahaba ang mga sagas na may encounter natin at pahirap na rin ng pahirap. Please, gusto ko na matapos to. Anyway, nandito na pala tayo ngayon sa Skypiea, okay? At ito yung mga nadagdag sa poster list natin. Also, kung mapapansin nyo rin, may mga ano ko dito sa baba, okay? Ito yung mga notes ko sa pinapanood ko. Ngayon, merong reason behind kung bakit ako nagte-take down notes na ganito. At ang reason na yun ay, halos lahat kasi ng tropa ko, mapa-online man yan, or classmate, nanonood sila ng One Piece. Pilitan mo yun kasi gigawa ni Baggy. Baggy yun. Mio Boss guild niya si Mio Aragi. Oo, ganyan ginawa niya sa Kuragi gani boy. Hindi, kasi si Luffy kasi ano yan, ganap niya yung 7 Dragon Ball. Oo, ditulungan pa siya ni Doraemon. And gusto kong makarelate. Hindi dahil sa gusto kong mag-fit in, pero nakikita ko kasi kung paano sila nag-e-enjoy sa piece of fiction na to. Well, kahit ako at this point ng panonood, hindi ko pa rin magets kung bakit. Dahil ba pinapanood ko to na mabilis? Well, so far, oo, maganda ang bawat saga. Pero still, hindi ko pa rin maintindihan. Anong meron sa One Piece? Bakit parang sobrang impactful nito sa mga manonood? Not until nag-decide ako na mag-slow down ng konti. Episode 278 titled Say You Want to Live, We Are Friends. Okay, so before ko sinimulan tong challenge na to, pinalista ko ang tropa ko ng mga episode na significant sa story, okay? At maliban sa significant sa story, ay yung mga episode na tago sa puso talaga. At sinabi ng tropa ko, ang episode 278 daw. Hindi ko alam kung anong meron dyan. Pero sa pagkakaalam ko, ito ata yun or ito. Isa sa mga sinabi ng tropa ko na note niya, na kapag pinanood ko daw to, dapat gets ko na yung story nito kung paano sila napunta sa scene na to, at dapat kilala ko yung character, okay? Anyway, ito na pala yung poster ngayon. At isa sa mga na-unlock natin na character dyan ay si Nico Robin, okay? Teka lang, dito ba yung saga? Alam ko sa ano pa Skypiea pa lang ata na-unlock ko na yun. Si Frankie ata ang na-unlock natin sa saga na to. Pero anyway, let's go ahead at panoorin na natin to. Wish me luck. Hindi ko pa to alam this time, pero this episode will change my perspective sa One Piece at buong challenge na to forever. Grabe guys. Grabe yung scene na yun. Basically parang itong Enies Lobby ata na saga na to. Anyway, dito na ngayon tayo sa Enies Lobby. Parang ito ata yung saga na backstory niya to. Grabe, kahit di ko nasundan ng ganun ka-detailed yung story niya. Iba yung impact. Grabe yun. Sobrang impactful nung episode na yun. Parang ayaw ko na ituloy itong whole thing na to. Parang di ko na gustong ituloy itong challenge to. Parang gusto ko na lang i-stop tapos panoorin siya ng normal, okay? Yun lang gusto ko, kasi gusto ko like mag-gets ng fully. Although gets ko naman siya pero hindi siya fully. Alam niyo yun? It's so hard doing this challenge kasi although na pinapanood ko siya ngayon, feeling ko I'm still missing out sa mga things na sobrang important. At this point, gusto ko na lang sumuko sa challenge na to. Gusto ko na lang itigil to at panoorin lang ng normal. Pero guys, hindi pwede, okay? Isa lang tong pagsubok dito sa ginagawa kong pagsubok, okay? Hindi ako pwedeng sumuko kasi later on this video, magkakaroon kami ng Q&A session kasama ang mga tropa ko. At every mali ko na sagot sa question nila, ay bibigyan ko sila ng 1,000. Kaya kailangan ko mag-lock in dito, okay? Kailangan mag-focus, okay? Focus tayo, okay? Break na sa panonood. Let's go. 6
hours in. At nandito tayo ngayon sa Thriller Bark Saga. Ngayon, sa pagkakaalam ko, etong saga na to ay nadagdagan ng members ang mga Straw Hat, okay? At meron akong bad news sa inyo. Ito yung bad news. Madilim, wait lang. Pailawin natin. Ngayon, kung makikita nyo, meron na tayo ngayon tinatawag na Wall of Wanted list, okay? Para na tayong merong hit list dito. Pero sa kasamaang palad po, ito, binili ko lang po ito sa mall dito sa amin at hindi pa ako bumili online. Kaya, kita nyo po, kulang po talaga siya, okay? At moving forward, wala na pong idadagdag. Pero speaking of poster, nandito na rin naman tayo, okay? Bakit kay Chopper, isa sa mga favorite ko to na character, bakit 100 lang yung ano niya, bounty niya? Alam ko marami akong na-miss na hindi ko na pagtagpi-tagpi kasi pinanood ko siya na mabilis. Pero alam ko malungkot din ang backstory ni Chopper at the same time. Comment nyo nga sa baba guys kung bakit. Anyway, 6 hours in na ako sa challenge na to at you might be asking, Wens, hindi ka ba nagugutom? Kanina ka pang 7 ng umaga dyan, okay? Actually, before ako nag-start, kumain ako. Pero if you're gonna ask kung kumakain ba ako, yes. Ito, kumain ako kanina. And also, kung tatanungin nyo ba, nagkakaroon ba rin ba ako ng bathroom break all throughout this, ano? At ang sagot dyan ay... Siyempre, oo naman. I mean, at the end of the day, dito pa rin naman ako sa apartment ko. So, technically, nasa bahay ako. So, oo. Anyway, 7 hours in. Panis, ang galing ko talaga mag-transition. No? Parang nothing happened. Alright, so nandito na ngayon tayo sa Summit War Saga. Ngayon, isa to sa pinakamahabang saga ngayon sa buong series ng One Piece, okay? Ngayon, yung sa Thriller Bark kanina, sabi sa akin na nothing happened daw doon. Alam ko may reference yung ibig sabihin ng tropa ko na yun, pero sabi niya nothing happened. So kung may nothing happened sa Thriller Bark, dito naman daw, eh maraming naganap, okay? At isa sa mga label netong saga na to, ang nakalagay ay War of the Best. Ngayon, hindi ko alam kung bakit siya tinawag na War of the Best, pero nabanggit sa akin na magkakaroon daw ng malaking war dito sa saga na to at mapupush ang story ng One Piece like drastically, okay? At mamaya, may papanoorin tayong isang episode nito, ang episode 883 at episode 884. Reference sa kanya. Lahat nagre-make sense na. Tumatawa-tawa pa ako. Akala ko masayang reference yun. Hindi pala. Something bad pala yun. Sorry, dyan pala kayo. Nag-CR lang. Sorry. Okay, so after ng Great War na yun na sobrang intense, nagkaroon ng 2 years na time skip para maghanda sa New World. At ngayon, dito na tayo. At para sa unang saga ng New World, ang Fishman Island. Now, from this point forward, okay, from here, mas magiging pahirap na itong buong challenge na to. Kasi, bukod sa paggabi na, kita nyo sa labas, medyo padilim na, ang magiging mortal ko pong kalaban dito ay ang antok, okay? Pero syempre, naghanda ako para dyan. Ito yung plano ko. Meron tayong 2 mainom at 2 makakain. Gusto ko sana ng mga energy drink, kaso lang, hindi na sanay ang katawan ko sa mga caffeine, so, sugar. Guys, hindi ko ito napansin. Oh no. Everything is falling apart and wala pa ako sa kalahati, okay? Lahat ngayon guys, falling apart, okay? Pati ako na rin, naririndi na kasi ako dyan sa pinapanood ko, okay? Sobrang ingay, tapos dinagdagan pa nito. Kailangan natin mag-recharge. Anyway, gabi na, as you can see, tara magapunan. Yeah boy. 2 ano pa talaga drumstick, okay? Huwag yung gagayahin tong trip na to, okay? Ngayon lang to, it's not healthy, pero masarap. And finally, na-reach na rin natin ang 12-hour mark, okay? Officially, nanonood tayo ng One Piece straight for 12 hours. At meron na lang 12 hours more. And as a reward for sitting that long, hihiga naman tayo.
Ngayon, kaya ko kayo bigyan ng many reason na this is a bad idea. Pero isa na dyan is, nung sinimulan ko po tong challenge na to kanina umaga, wala pa po akong tulog. Like, umidlip lang po ako nung madaling araw, then gumising ako para i-prepare, and hindi ako natulog, okay? Pangalawa, yun na yun. Yun lang yung bad idea na naisip ko talaga eh. Oh no. So, nadaanan na natin ang Fishman Island, ang Punk Hazard, at currently, nandito tayo ngayon sa Dressrosa. Di ba sinabi ko kanina, maghahanda ako? Well, yung paghahanda na yun, hindi lang yun may kinalaman sa pagkain, okay? Nagprepare din ako mentally para sa mga susunod na saga, okay? Actually, meron na lang 3 saga ata na remaining. Hindi ko sure. Merong 2 saga dito sa whole challenge na to na pinaghandaan ko. Ang first na saga na yun is yung Water 7/Ennis Lobby, which is naano na natin. And then second, ito. Kaya ko siya pinaghandaan kasi isa sa may pinakamahabang arcs at saga sa buong One Piece, okay? And kaya ako sinabi pinaghandaan kasi ayaw ko matulugan ng isa sa pinakamagandang saga. Nasabi ng mga kaibigan ko, pinaka-the best doon na saga/arc sa One Piece, ang Wano. At meron na lang tayong, hindi ko alam, isang saga na lang na dadaanan bago makapunta doon. Wish us luck. Sana hindi ako makatulog. At this point, sobrang worried talaga ako na baka matulugan ko ang challenge na to dahil nararamdaman ko na ang antok, pero kailangan ko pa rin tong i-push. Hi guys. It is now officially guys, next day na po, okay? Kita nyo, nag-hit na yung orasan ng 0. And sa wakas, Wano. Binilang ko na kung ilang oras ako pa magtatagal dito bago tayo makapunta sa Egghead, which is sa susunod na arc dito. Ang estimate matapos na itong whole thing na to, 5 AM. Kaya ko pa ba? Hindi ko alam. Rinding-rinding na ako sa tunog na yan, okay? Yung alam ko naririnig nyo, medyo tumatama na siya sa akin, pero kailangan ko to i-push through kasi nandito na tayo ngayon sa second final arc. And then Egghead na next. Please, gusto ko na matapos to. Medyo nananalo na sa akin ang antok, pero pinipilit ko pa rin i-push through kasi gusto ko mapanood kung paano na-reveal ang isa sa masterpiece ng buong anime na to. Wait, ito na? Ito na yun! Ito, yung gear na to! So, ito na nga! Tina yung tsura ni Luffy! Guys, nagiging matanda si Luffy, yung buhok niya nagiging puti. O, tina nyo! Gear 5! Let's go! Let's go! Yari ka, Kaido boy. At pagkatapos ko mapanood ang peak ni Luffy, ginanahan na ako manood. Okay guys, sa wakas, time check, 4 AM officially. Okay, so ngayon guys, dito na ngayon tayo sa final saga ng One Piece, okay? And finally, matatapos na rin siya. Bittersweet moment, okay? Masaya kasi finally makakatulog na rin ako na mahimbing. And kaya may pagka-bitter kasi yun nga, it comes to an end. And habang pinapanood ko to, wala lang, parang nag-comes lang ng realization sa akin na bigla ko lang naisip na bakit ko nga ba to ginagawa at the first place, okay? Well, way back 2022, I had this idea na panoorin ng One Piece, okay? Kasi halos lahat ng mga online friends ko at that time, like yun yung pinag-uusapan, okay? And then syempre, ako nainganyo na rin ako manood, pero gusto ko siya parang i-start na panoorin with in a creative way, okay? Kaya ako naisip ito, itong 24 hours na challenge na to. Actually, dito siya nakasave sa luma kong phone. Ito yung luma kong cellphone. June 1, nakalauna na madaling araw 2022. Kita nyo nakalagay dyan One Piece. Yun nga, sinantabi ko muna yung whole idea na to hanggang nag-announce ang Toei Animation, yung nag-animate neto ng whole thing na to, na magkakaroon sila ng seasonal break, okay? Which is hindi pa yun nangyayari ever before since nung sinimulan nila tong One Piece. Kaya bigla akong naisip na this is the perfect time para humabol sa panunod ng One Piece. And I can't believe na nakahabol ako, sort of. Well, don't worry, after netong whole thing na to, still papanoorin ko pa rin to ng proper, okay? Pero for now, kailangan muna natin mag-lock in kasi patapos na tayo and excited na ako. At sa wakas, konting kembot na lang, matatapos na to at makakatulog na ako. Let's go! Let's go! Episode 1155! Guys, we did it. And now that is finally done after 23 hours. Tara at kitain na natin yung mga kaibigan ko para sagutin yung mga tanong nila about sa One Piece. Wish me luck. So, tatanungin mo ako ng mga various question about sa One Piece. Tapos, kapag meron akong hindi nasagot, 1,000. Okay, game. Sinong unang member na pumasok sa crew ni Luffy? Zoro.
Talaga ba? Anong devil fruit ang kinain? Sino nagturo kay Zoro ng 2 taon? Doon sa 2 years time skip. Anong straw hat ship ang sumunod sa Going Merry? After ng Going Merry, after mamatay ng Going Merry. Oh. Ang tawag dun? Sinong unang tinalo ni Luffy na warlord? Anong pangarap ni Sanji? Saan in-execute si Goldie Roger? Sinong nagbigay ng straw hat kay Luffy? Si Shanks. Basic! Saang taon nakatira si Nami? So, sa panghuli nating question is, Hindi na to! Pabilis! Uli agad! ito nga, sinong captain ng Heart Pirates? Ano yung Heart Pirates? Sa out of 10 na sinagot mo, which is 4 lang yung naging tama mo. 4 lang? Oh, 4 lang. So, Ano? manood ka ulit. Panoorin ko ulit! Oh, manood ka ulit. Okay guys, thank you so much sa panonood. Manood ako ulit. Uy, umabot ka hanggang dulo. Anyway, maraming salamat sa panonood ng video na to guys. Sobrang nag-enjoy ako sa paggawa nitong whole thing na to. And kayo kung nag-enjoy kayo, please mag-iwan kayo ng like and also mag-subscribe kayo. And don't worry, after netong pag-shoot ko ng video, pinanood ko ng normal ang One Piece. Kaya don't worry, hahabol ako sa inyo. Pero sa ngayon, enjoyin ko muna ang bawat moment ng One Piece, okay? Sabi ni YouTube, mag-enjoy kayo sa video na nasa screen nyo. Kaya kung gusto nyo pa ng more video, click nyo na yung video sa screen nyo. Before ko pala makalimutan, shoutout pala sa mga tropa ko kay Edu. Shoutout din pala kay Jared sa pagtulong sa akin sa paggawa nitong video na to. And shoutout na rin kay Charnel pati kay Kenneth. Wala lang, gusto ko sa shoutout. Anyway, see you again in my next video guys. Paalam.